Ito ay isang kwento na umusbong ng higit sa 1,000 taon. Kwento ng sinaunang kastilyong tumagal sa pagsubok ng panahon. Isang marangal at makapangyarihang pamilyang Italyano ang nagtayo ng kastilyo noong ika-10 siglo. Ito ay naging mahalagang bahagi sa makasaysayang pag-unlad ng lugar na ito sa buong kasaysayan. Ilang personalidad ang sumakop dito ng mahigit 20 beses at ginawang basehan sa pamumuno ng kaharian. Sa bawat pagsakop, ang mga sumunod na may-ari ay muling inayos at itinayo ang kastilyo ayon sa kanilang kagustuhan. Nagdagdag at nagbago sila ng bahagi para gawing mas moderno ang pamumuno. Kapag naglalakad ka sa loob nito, makikita mo sa mga pader ang iba't ibang panahon. Isang huling pagsakop ang nangyari noong 1711 nang sinakop ng pamilya Limolino ang kastilyo. Dahil matagal na nilang pinamunuan ang lugar na ito, natural lang na sakupin din nila ang lugar na ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang huling reconstruction ang nagbago rito, kaya ito na ang structure ang nakikita natin ngayon. Bukod pa rito, nagtatag sila ng negosyo ng paggawa ng alak sa loob at paligid ng kastilyo na nag-produce ng mga world-class na alak sa loob ng maraming siglo. Ang particular na kastilyong ito ang may pinakamahabang kasaysayan sa lahat ng naitala namin dati sa channel. Sa dokumentaryo, tatalakayin pa natin ang kasaysayan at mga tampok na arkitektura nito. Magandang umaga sa lahat. Welcome sa bagong episode ng Bros of Decay. Ako si Leslie at magdadala ako ng isa pang kastilyo mula Italia. Kasama ko rin mag-explore ang mabuti kong kaibigan, Kamusta mga kaibigan? si Marino galing Explomo. Kasama si Leslie, magkasama kami. Matagal na rin mula nang huli kaming gumawa ng dokumentaryo ng magkasama kaya sobrang excited ako. Nakasama ko ulit siya ngayon. Kasama pa rin si Irun sa pag-explore tulad ng dati. Kaya nandito kami ngayon kasama ang van dito sa Italia. Dito kami natulog. Gabi pa rin sa labas at pupunta kami ngayon sa isang abandonadong kastilyo. Oh, handa ka na ba, Marino? Nakuha mo na lahat ng gamit mo? Oo, sa wakas. Sa wakas, matapos ang kalahating oras. Sige, isara na natin ang pinto ko. Oo, tapos pwede na tayong umalis. Boom! Ayan na. Ipakita natin ang ganda nito. At simulan na natin ang paggalugad. Kita nyo, suot ko na ang tradisyonal kong kasuotan. Nakakot ako ngayon, pero nasa backpack ko pa rin ang buong kasuotan. Para iyon kapag nasa kastilyo na tayo. Excited na akong makita ang lugar na ito. Talagang nagpunta ako sa Italia para i-video ang abandonadong kastilyong ito. Kaya kailangan na talaga itong mangyari ngayon. Bumagsak na ang buong pader sa panig na ito. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na! Nandito na tayo sa pangunahing daanan ng kastilyo. Ito ang dating pangunahing daan na dinaanan ng mga may-ari ng kastilyo
Una sa karwaheng hinihila ng kabayo at kalaunan ay sa kotse. Mukhang nakakita ako ng pasukan papasok sa kastilyo. Diretso ito papunta sa basement. Tingnan natin yan. Gumapang tayo papasok. Hayaan mong ako ang tumingin. Ay naku. Oo, sige. Ako lang, natagpuan. Isang pasukan, papasok sa kastilyo. Medyo mahirap ito gaya ng nakikita mo. Pero ito ang magdadala sa atin sa loob ng napakalaking lugar na ito. Ay, nakakatawa to. Pwede ko bang ibigay sa'yo ang ilaw, Marino? Sige, ngayon ako naman. Kasi suot ko pa ang damit ko. Paa muna ang ilulubog ko. Ayan na. Isa akong ahas. Nasa loob na tayo lahat, kaya simulan na natin ang pag-explore na ito. Bilang huling inapo ng Limonino na nanirahan dito, minana ni Carlos ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Nakilala niya si Beatrice nung bata pa siya, napangasawa niya ito at nagsimula silang magandang buhay na magkasama. Sa kanilang buhay, pinalago nila ang negosyo na itinayo ng kanilang mga ninuno para sa kanila at pinalaki ito ng higit pa sa kanilang inaasahan. Kung ikukumpara sa mga naunang henerasyon, sina Carlos at Beatrice ay may maliit na pamilya, naninirahan lamang sa isang bahagi ng kastilyo at may ilang mga katulong lamang. Pagkaalis ng kanilang mga anak upang manirahan sa mas urbanong lugar, nagretiro na sina Carlos at ang kanyang asawa at isinara ang kanilang negosyo. Lumipat sila mula sa kastilyo matapos ang ilang taon dahil masyado na itong malaki para sa kanila. Apat na dekada na ang lumipas, matagal nilang pinanatiling maayos at malinis ang bahay. Gayunpaman, matapos pumanaw ang kanilang mga magulang, nawalan ng interes ang mga anak sa obra maestrang ito at hinayaan na lang nila ang lahat na mabulok sa paglipas ng panahon. Ang obra maestrang ito ay bunga ng libong taong kasaysayan at dadalhin namin kayo ngayon sa isang paglalakbay dito. Sobrang excited ako para dito. Nagpagawa ako ng bago kong kasuotan na custom-made at ito ay literal na kasuotan mula ika-18 siglo. Kaya makikita ninyo kung paano sila manamit noon, kung paano sila namuhay sa ganitong kastilyo at siguraduhin nating sulit ang karanasang ito. Habang nililibot natin ang kastilyong ito, pupunta tayo sa bawat kwarto at ipapakita ko sa inyo ang bawat detalye na meron dito. At magsisimula tayo dito sa silid kainan. Ito ay isang kastilyong Italyano. Kaya ang pinakamahalagang bagay na sisimulan natin ay ang pagtingin sa kisame ng silid kainan na ito. Tingnan mo ang napakagandang mga kisame na inilagay nila. Ginawa ito ng isang kilalang Italianong artista noong 1860. Pero hindi ko pwedeng ibigay ang pangalan dahil ayokong isiwalat ang lokasyon ng kastilyong ito.
Ang unang akala mo ay crown molding at mga estatwa ay talagang 3D artwork lang na ginawa sa mga pader noong 1860. Sa kasamaang palad, nakikita na natin ang ilang bitak na nabubuo doon sa kisame. Nagkakabitak-bitak na at nagkakahiwa-hiwalay na ito. At yan ay isang bagay na hindi dapat mangyari sa isang kastilyo na tulad nito. Hindi ko maintindihan kung bakit wala sa UNESCO Heritage List ang lugar na ito. Sa tingin ko dapat kasama ito dahil napakarami nitong kasaysayan. Noong 1471, may isang lalaking hindi ko nababanggitin ang pangalan na nalason dito. At ang Duke noong panahong iyon ang sumakop sa kastilyo at nanirahan doon ng 200 taon nang hindi naparusahan. Iyan ang uri ng kasaysayan na pinagninilayan sa lugar na ito. Tingnan mo ang gandang tansong chandelier na nakasabit sa ibabaw ng mesa, suspendido sa kisame. Mula sa 2 anghel na nakikita natin doon. At ito ang magiging hapagkainan kung saan ang dating pamilya. Ang dating may-ari, si Ginong Carlos, ay dito kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Palagi kong sinusubukang isipin kung paano kaya ito noon. Itong mga taong nakaupo sa paligid ng mesa, masayang nagsasalo-salo at ninanamnam ang buhay. Wow! Anong ganda ng lugar na to? Dito sa likod ko, makikita natin ang ilang mga artipakto na naiwan itong napakagandang kasangkapan na ganap na dinisenyo. Makikita natin ang maraming mga painting at likhang sining dito sa lugar na to. Gusto ko na agad itong 1, 2 mangingisda, malamang sa Lake Garda dito sa Italia. Abala sa pagtatrabaho. Oh, may nakita pa akong iba dito. Parang isang ligtas na may lalagyan talaga ng lahat ng susi para sa kastilyo. Kita mo, lahat ng susi ay isasabit dito at ito ay maayos na nakatago at hindi makikita ng iba. Gusto ko rin talaga ang wallpaper na nilagay ko dito. At isa, yan sa mga magagandang bagay tungkol sa kastilyo, pati na rin sa mga granding bahay at iba pang mayayamang lugar. Ang mga dating may-ari ay palaging nagpapalit ng wallpaper halos taon-taon para magmukhang mayaman at marangya at para mabigyan ng panibagong itsura ang kwarto. Isang bagay na hindi kayang gawin ng mga magsasaka noon. Makikita rin natin na ang mga baging ay tumutubo na sa loob. Talagang tumutubo ito papasok sa pader dito sa lugar na ito. Talagang nakakabilib at nakakalungkot din sa parehong panahon. Tumutubo lang talaga sa mga pader at malamang ito ay gawa ni Ginoong Carlos. Makikita mo dito ang petsa kung kailan ito ginawa. Noong 1900. Kaya ang guhit na ito ay mga 111 taon na ang tanda. Marmol na ibabaw. Tiyak Italianong marmol ito. At dito naman, makikita natin na mas marami pang kalikasan ang pumapasok sa loob ng gusaling ito at unti-unti na itong sinasakop. Oo, sa labas maraming mga paboreal na malamang ay maririnig mo sa buong video. Yung mga paboreal ay isa sa mga bagay na kailangan nating tiisin sa buong video na ito. Pero huwag tayong panghinaan ng loob, ituloy lang natin ang video na ito. Dito sa kabinet na ito, makikita natin ang mga ukit at inilalarawan nila ang kasaysayan ng kastilyong ito dahil makikita mo dito na may mga ubas at noong 1771 nang ang huling pamilya ang namahala sa lugar na ito. Ginawa nila itong taniman ng ubas at gawaan ng alak at iyon ang huling 200 taon ng kasaysayan ng lugar na ito. Makikita mo rin ang ilang mga instrumentong pangmusika sa tingin ko sa bahaging ito. Ay, hindi. Ito pala ay mga butil mula sa mga bukirin. Wow, gusto ko kung paano nila dinisenyo ang mga cabinet na ito ng sobrang detalyado. Kaya lang, wala nang laman ang mga ito ngayon. Dito makikita natin ang isang pangwisik ng lason
Sa tingin ko ginagamit ito para pampamanhid ng mga bubuyog. Pero hindi ako sigurado ng 100%. Sa sulok ng kwarto, may magandang silyang pahingahan. Isang kahanga-hangang piraso. Pinatungan ito ng beige na tapiserya. At may isang babaeng magsasakayata sa pader na nagdarasal. At dito naman sa sulok ng kwarto, meron tayong napakagandang, sobrang gandang fireplace. Isang kalan, comfort stove ang nakasulat dito sa harap. Matagal na itong hindi nagagamit. Oh, meron na rin tayong mga litrato dito. Mula sa dating mga may-ari. Nakita ko ang litrato niya sa ibang parte ng kastilyo rin. Susubukan kong hanapin iyon dito sa video na ito. At meron pa tayong isa pang litrato ng isang babae dito. Tingnan natin kung mapapalinaw ko. Kita mo ang kanyang kagandahan, wow! At may ukit din ng usa dito sa pader. Na may larawan ng kastilyo dito. Napakaganda at tingnan mo rin itong magandang orasan na meron tayo dito. May mga ukit sa buong paligid nito. Bawat numero ay may disenyo at pinapalamutian ng ginto. Sige, sapat na siguro ang oras dito sa kwarto. Tara na at magpatuloy tayong maglibot sa lugar na ito. Buksan natin itong magandang pinto. May ilang mga kwarto na baka mas malala ang kalagayan. Medyo magulo tulad nito. Dati itong silid tulugan. Malamang ng isang bata pero hindi ako sigurado. Makikita natin ang ilang manika at mga laruan dito. Oh, masasabi nating dati itong silid tulugan ng isang bata. At tingnan mo kung saan natutulog ang mga batang ito. Sa ilalim ng magagandang painting na ito, may nakikita akong mga damit dito sa likod ng cabinet at mga damit pambabae. Ito gaya ng nakikita mo. Talagang kahanga-hanga at nagpapakita na para talaga ito sa isang batang babae. At malamang ang mga magulang niya ang nagbitin ng lahat ng mga artwork na ito sa kanyang kwarto. May mga inskripsyon, may mga sulat dito. Narito pa ang ilang mga larawan, ilan pang mga dating larawan ng kastilyo. Makikita natin ito mula sa malayo. Wow, ang ganda naman yan. Mga postcard dito ng kastilyo. Faxing machine, kaya nagamit din ito sa makabagong panahon. At isang paraan para makita mong napakatanda na ng kastilyo ay kung lahat ng bagay tulad ng kuryente ay idinagdag lang. Pagkatapos, makikita mo ang mga kable na nakapalibot sa pintuan. Hindi na gumagana ang kuryente pero lahat ay idinagdag lang pagkatapos. Oo, heto. Makikita natin ang babae na nakita lang natin sa larawan kanina. Naniniwala ako. Wow! Ang ganda niya. May isa pang likhang sining dito sa pader. Sige. Ang banyo na hindi ko na ipapakita ng detalyado sa inyo. At pagkatapos, pupunta tayo sa kwartong ito dito sa dulo. At dati itong isa pang silid tulugan. Gaya ng nakikita ninyo. Wow! Agad itong nakakuha ng atensyon ko. Tingnan ninyo ang mga estatwa na ito. Ang mga ukit ng mga sanggol na ginawa sa frame ng kama. Nakakabilib talaga. At nandito rin sila sa ibabaw ng cabinet. Talagang mag-iikot ako sa lugar na ito ng matagal. Siguro 1 oras o higit pa, kaya maghanda kayo. Maglalakbay tayo. Heto ang fireplace para sa kwartong ito at ang kwartong ito ay multi-purpose. Ginamit din ito bilang isang opisina. Kaya marahil isa sa mga matatandang nakatira dito ang gumamit ng kwartong ito para magtrabaho. Maraming litrato rin ang naiwan dito, pati na rin ang mga salamin ng dating nakatira.
May litrato pa nga ng isang babae. Isa pang binatang lalaki. Sila habang nagbabakasyon sa tabing dagat. May isang larawan na kulay. Dito, nakaupo sila sa labas sa isang upuan at ito ay isang photo album, lahat kayo. Oh wow, hindi ba't kamangha-mangha yun? Heto ang tarangkahan ng kastilyo, ang harapang gate na pinasukan natin kaninang umaga. Mga larawan ng pamilya, mga larawan ng bakasyon, heto ang parehong babae na nakita lang natin sa litrato sa kwarto. Oh, at ito ang courtyard ng kastilyo na ipapakita ko sa iyo mamaya. Kamangha-mangha. Ito ang litrato na kakakita lang natin. Yung litrato ng babae. Wow! Isang silid-aralan kung saan maaaring gawin ng dating may-ari ang kanyang trabaho. At dito naman natin makikita ang magagandang upuang may upholstery dito sa sulok ng kwarto. Ngayon, maaari tayong dumiretso mula sa dining room papunta sa pintuang iyon dahil iyon ang magdadala sa atin sa courtyard. Ang courtyard ay itinayo noong 1600s nang ito ay nakuha ng ika-19 na may-ari ng lugar na ito. Pagkatapos ay nagpasya silang muling itayo ang kastilyo, gumawa ng courtyard at makikita mo rin doon sa itaas na meron tayong imbakan para sa paggawa ng alak na nangyari rin dito sa lugar na ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang support yard ng mas detalyado. Tingnan mo kung gaano kalaki ang lugar na ito. Nakakabaliw talaga. Pwede ka lang umupo sa labas at mag-enjoy sa malamig na hangin dito sa Italia. Meron pa nga silang balon sa gitna ng courtyard dito, pero hindi ko na ito masilip dahil tinakpan na ito ng gulong. At gaya ng nakikita mo, sinusubukan nilang ayusin ang lugar na ito. Naglagay sila ng mga scaffolding sa paligid para subukang ibalik sa dati ang lugar na unti-unting sinasakop ng kalikasan. Sa tingin ko, sa kasalukuyang kalagayan ng lugar na ito, halos hindi na ito maliligtas. Noong mga taong 1,600 o 1,700 noong mura pa ang paggawa, madali sanang maibalik sa dati ang lugar na ito. Pero ngayon, napakamahal na ng paggawa, kaya halos imposibleng maibalik. Wala na ring bintana sa itaas. Nakakalungkot isipin na unti-unting guguho ang lugar na ito at magiging malaking tumpok na lang ng mga bato sa susunod na daan-daang taon. Dito dati ang pintuan ng pasukan ng lugar, ang ingranding pasukan kung saan pumapasok ang mga tao sa kastilyo. Pero ngayon, oras na para pumunta muna tayo sa basement dahil doon nagganap ang gawaan ng alak, doon ang kumpanya. At may iba pa akong mga interesting na bahagi na ipapakita ko sa inyo tungkol sa basement na ito. Sa totoo lang, napakahirap lakaran ng hagdang ito. Kailangan kong aminin. Sige! Parang isang uri ng storage room ang pinupuntahan mo. Oh, ito ang mga tangke ng alak. Mayroon silang mga numero, 39, 38, 37. Wow, may kalendaryo tayo dito mula taong 2006. Hindi ko pa alam kung kailan iniwan ang lugar na ito, pero ngayon may ideya na ako, may reference na ako. Napakamoderno ng mga tangke nila, kaya matagal silang gumawa ng alak dito. Tingnan mo ito. Nakakabighani talaga ito. Mga hanay-hanay ng mga tangke ng alak sa buong basement na ito.
Malamang lahat ng ito ay walang laman. Buksan natin ang isa. Silipin natin sa loob. Wala nang laman sa loob niyan. Ang ganda tingnan. Nandito pa rin lahat ng kagamitan na ginamit para gumawa ng alak. Lahat ng hose, lahat ng banga, ilawan, mga kable. Iniwan nila lahat ng bagay dito. Pribado, sabi dito. E di magugutom ako sa loob at ito lang ay isang pangkalahatang imbakan. Wow! Oh, wala nang natira. Grabe ang lugar na ito. Pero pwede pa tayong bumaba sa basement sa pamamagitan ng hagdanan. Oh, dito sa mga pader, makikita natin ang ilang mga larawan kung paano ito itsura noong gumagana pa ang lugar na ito. Kamangha-mangha at ito ang mga ubasan na nakapaligid sa kastilyo. Makikita pa natin ang kastilyo sa tuktok ng bundok. Kaya lahat ng ubas ay kokolektahin at dadalhin sa kastilyo. Sige, pupunta na tayo ngayon sa pinakamababang palapag ng lugar na ito. Una, gusto mong pumunta sa kaliwa dito. Mas sinaunang bahagi ito ng kastilyo. Nabasa ko pa nga online na dati raw may parang kulungan dito sa basement na ito. Kaya susubukan naming hanapin iyon. Tingnan mo ang libu-libong bote ng champagne at alak. Gumawa sila ng iba't ibang klase ng alak. Kaya marami silang iba't ibang brand na ginawa. Baka nandito ang kulungan. Mukhang ito ay isang uri ng kulungan. Sa tingin ko ang nakikita natin ay ang selda ng kulungan. Sige. Hindi ko pa nakita ang kulungan sa loob ng abandonadong kastilyo. Maraming artipakto ang naiwan dito. Kaya malamang may mga bote pa ng alak na buo. Oh, may laman pa sila. Wow! Daan-daang bote ng hindi nabentang alak. Noong unang panahon, ang mga kahon ng baraha ay nakapaligid dito. Pero sa paglipas ng mga taon ay nasira na ang mga ito. Itong mga ito ay hindi pa nga nalalagyan ng label. Puno talaga ang mga ito ng alak. Sa totoo lang, gusto ko sanang tikman ang isa sa mga alak na ito. Pero sa kasamaang palad, ayon sa aking pusong manlalakbay, huwag kailanman kumuha ng kahit ano mula sa isang abandonadong lugar. Maliit na ukas sa pader. Sige, pumunta tayo sa kanan. Tingnan natin kung ano ang nasa gilid na yon. Tulad ng nakikita mo, gumagana pa rin ang kuryente dito sa lugar na ito. Bukas pa nga, makikita mo ang dalawang ilaw dito. Pero sa panel na ito, lahat ay nakapatay. Makikita mo ang mga sapot ng gagamba sa tabi nito. At dito naman, mayroon tayong isa pang bahagi ng imbakan para sa lahat ng alak. Balik tayo sa hagdanan paakyat. I-video na natin ang natitirang bahagi ng lugar na ito. Noong itinayo ang kastilyong ito noong unang bahagi ng ika-10 siglo, maliit lang ito kumpara sa laki nito ngayon. Sa sumawit yung 1,000 taon ng kasaysayan, ang kastilyo ay ni-renovate at nadagdagan ng mga bahagi. Kaliwat kanan. Pinaniniwalaang ni-renovate ito ng hindi bababa sa 15 beses. Napakagandang halimbawa ng medieval na arkitektura. Yung pali ay may 5 palapag na nakapalibot sa gitnang bakuran. Pinrotektahan ng matataas na pader laban sa pag-atake at pinanatiling maginhawa ang buhay sa loob.
Bawat silid ay may natatanging palamuti at sa kabuuan ang buong lugar ay binubuo ng mahigit 4 na tulasing. Ang Castillo ay isang sobrang maestro ng arkitektura ng Italia. Sa dokumentaryong ito, malalaman nating may maraming tagong lagusan sa ilalim ng kastilyo. Sa mga unang taon ng pagkakatatag na puno ng karahasan, malamang na ginamit ang mga lagusan bilang daan ng pagtakas. Kakagaling ko lang sa silong. Bumalik ako sa looban at naamoy ko talaga ang ulan. Ang bango ng amoy na yon. At bihirang-bihira mangyari ito sa Italia dahil hindi naman madalas umulan dito. Wow, ang patak ng ulan sa mga halaman dito, ang bango ng amoy. Ramdam ko na agad na magiging kamangha-mangha ang susunod na bahagi ng video na ito. Kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Nasa harap ko ngayon sa palagay ko ang pinakamagandang bahagi at pinakamagandang silid ng buong kastilyong ito. Ito ang pangunahing bahagi, ang tirahan ng lugar na ito. Tara, pasok tayo doon. Itinayo ang silid na ito kasabay ng courtyard noong dekada 1600, isang medieval na silid na may mga arko, mga haligi, at lahat ng inaasahan mo mula sa ganitong klase ng silid. Kahanga-hanga, gustong-gusto ko na literal na walang kuryente sa lugar na ito. Ang tanging meron ka lang ay itong mga chandelier. Sa tingin ko, may mga 30 lalagyan ng kandila doon. At meron tayong 4 na ganitong chandelier sa buong silid. Ang mga chandelier na ito ay magkakaroon ng 30 kandila, 120 lahat-lahat. Isipin mo kung ano ang itsura nun noon. Noong panahong iyon, nakaupo sa isang kwarto na ganito sa gabi, nag-e-enjoy habang umiinom ng kape. Iyan lagi ang gusto kong gawin tuwing nag-e-explore ako ng ganitong lugar. Basta alalahanin ang mga alaala ng isang tao na nakaupo doon, umiinom ng kape sa harap ng fireplace. Maganda ang setup dito. May upholstered na upuan sa paligid ng coffee table. May magandang maliit na alpombra dito. Magaganda ang mga kulay. At meron din tayong service trolley sa gilid. Wow! Sobrang laki talaga ng fireplace na ito. 400 taon na ito, gaya ng sinabi ko sa iyo dati. At makikita mo kung gaano ito kalaki, base sa mga blok ng kahoy na kailangang ilagay sa loob nito. Nandoon pa rin sila sa loob. May mga blok ng kahoy na di pa natatanggal. May balahibo ng paboreal dito. Isang magandang detalye dahil ang kastilyong ito ay napapalibutan ng mga paboreal sa lahat ng dako. Parang ito ang simbolo ng kastilyong ito. Nakakalungkot itong makita. Meron kang napakagandang laruan dito sa sahig, wasak-wasak na ito. At katabi nito, may baluti ng isang kabalyero. Ito ang unang baluti ng kabalyero na nakita ko rito. Nakita ko na ang mga guwantes at ibang parte ng baluti ng kabalyero tulad ng helmet. Pero ngayon, buo ang baluti na nakita ko. Sayang lang at wala ang helmet. Pero isa pa rin itong magandang piraso na matagpuan. Tingnan mo ang detalyadong disenyo na nandito. May kabalyero tayong nakikita na sakay ng kabayo sa larangan ng labanan. Pinapatay niya ang isang dragon sa ibaba roon. Siguradong napakahirap makipaglaban na suot ang ganoong kabigat na baluti. Sobrang bigat sa katawan. Ayokong gawin yon. Talagang hindi. At sa bahaging ito ng silid, narito ang mga sibat mula sa labanan. Malamang bago ang taong 1,600 ginamit ang mga ito para sakupin ang mga lupain at mga kastilyo. Maaaring nagkaroon ito ng dugo noon na hinugasan na at ngayon ay ipinapakita rito. Nakakatakot talagang isipin yon. At sa pader na ito, makikita natin lahat ng diploma na nakuha ng dating mga may-ari ng lugar na ito sa buong buhay nila. Kamangha-manghang makita ito.
Makikita mo na ito ay diploma para sa doctorate ni Giorgio. Hindi ako lalapit masyado dyan dahil siguradong malalaman mo ang lokasyon mula sa pirasong iyon. Kahanga-hanga. May naiwan pang bote ng rosé na alak dito. At dito mismo sa harap ko, nandito ang setup ng chess. Kaya ang mga may-ari ng lugar na ito ay naglalaro ng chess tuwing gabi dito sa chess table na ito. May kandila pa roon na pwede nilang dalhin kahit saan. Gusto ko talaga itong mga upholstered chest na nakapaligid dito. At saka mas marami pang sibat sa pader mula sa mga labang na pagtagumpayan sa paglipas ng mga taon. Ang laki ng kwartong ito, mga kaibigan. Ang taas ng kisame ay mga 4 o 5 metro. 3 haligi lang pala sa gitna nito, hindi 4. Isa ito sa pinakamalalaking kwarto na napasukan ko sa loob ng isang kastilyo. Kamangha-mangha. Pero mahigit 1,000 taon ng kasaysayan ang mayroon ang lugar na ito. At dito, makakasilip tayo sa labas sa pamamagitan ng magandang likod bahay ng lugar na ito. Noong araw, mga ubasan ito, pero kalaunan ay ginawang iba na ang gamit. Muling inangkin ng kalikasan ang mga ito. Ang ganda ng tanawin. Wow! At dito sa pader, mayroon tayong sinaunang espada. Siguradong hindi pa ito nagamit sa laban. Sobrang laki lang talaga nito. Isa lang itong piraso ng sining. Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Isang mapa ng kastilyo. Oh, nandito tayo ngayon sa kwartong ito. At mayroon pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kwarto na kailangang puntahan bago tayo matapos sa mga palapag sa ibaba. Ganoon kalaki ang kastilyong ito. May ilan pa tayong kailangang pagdesisyunan. Isang huling sulyap sa napakagandang kwartong ito na maingat na inayos. At pagkatapos ay lilipat na tayo sa iba pang mga kwarto. At ngayon, welcome kayong lahat sa leisure room ng kastilyong ito kung saan naglalaro sila, umiinom ng konyak at nag-e-enjoy lang ang mga tao rito. Minsan tinatawag din itong lungga ng lalaki. Napakagandang kwarto nito, mga kaibigan. At dito sa harap ko, ito na ang pinakamalaking mesa ng bilyar na nakita ko. May nakita ulit akong isa sa abandonadong kastilyo na halos kasing laki nito. Ilalagay ko ang link sa annotations. Pero ito, sobrang laki talaga. At sa daan-daang taon na lumipas, ang mga tao ay naglalaro sa paligid ng mesang ito at nag-e-enjoy. Makikita mo pa talaga sila na nakatayo doon, naglalaro ng bilyar. Grabe. Kamangha-mangha. Gusto ko yung kahoy na ginamit para gawin ang mesa na ito. May 4 itong haligi sa ilalim. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Wow! May maganda tayong painting ng isa sa mga dating may-ari dito sa pader. Isang tipikal na Italianong lalaki na may bigote at magandang likhang sining. Mga larawan ng mga magsasaka, mga Italianong magsasaka, noong araw na naghahapunan sa harap ng fireplace. Tipikal na bayan sa Italia. Ang Italia ay isang napakagandang bansa na may malalim na kasaysayan at talagang na-in-love ako dito noong unang beses akong pumunta rito para tuklasin ang mga lugar na ito. Sa likod ng sopang ito, narito ang counter para sa score na nakuha ng mga tao sa kanilang laro. Okay, gumagalaw ito mula sa pader kaya hindi ko na ito gagalawin pa. Lahat ng tako ay nakaimbak dito. Itong maliit na display. Ipakita kahit ano dito.
Ngayon, meron tayong magagandang upuang may upholstery sa ilalim niyan. At syempre, huwag nating kalimutan na sa kwartong ito ay may fireplace din para bigyan ito ng karakter at liwanag at para magbigay ilaw sa buong kwarto. Itong mga nasa harap ba ay mga lalagyan ng kandila? Hindi sila lalagyan ng kandila. Pasensya na. May iba pa tayong makikita sa pader, mukhang mga sulat. Isa rito ay nagsasabing 1,338. Siguradong larawan lang ito, pero mukha talaga silang mga sulat mula noong panahong iyon. Ipinakita silang lahat dito sa mga pader. Ito ay isang maliit na aklat na puno ng mga pangalan ng alak. Ricardo del Collio, Pinot Blanco. Sige, at narito ang mga presyo para sa mga alak. Ang interesante naman yan. At pati na rin ang isang guhit ng isang tao na umiinom ng bote ng alak. Ang ganda. May iba pang script. At pagkatapos mong maglaro ng bilyar, maaari kang tumingin sa labas ng bintana. Mula sa leisure room, diretso tayong papasok sa pangalawang dining room. At ito talaga ang araw-araw na dining room na madalas nilang ginagamit. Kaya tingnan natin ito. Alam kong ito ang araw-araw na dining room dahil simple lang ang kisame at malamang dito lang tinatanggap ng may-ari ng kastilyo ang bisita kapag hindi espesyal ang okasyon. Kahanga-hanga pa rin ang lamesa kahit sa dami ng taon na lumipas. Nandyan pa rin ang mga plato. Makikita mong napuno na ito ng alikabok sa paglipas ng mga taon. Wow! May ilang upholstered na upuan dito sa sulok. Magandang dilaw. At nandito naman ang Colosseum na nakasabit sa pader, pinakapinagmamalaking yaman ng Roma. At itong magandang kabinet sa tabi nito. Nakikita ko na may mga kabibe na inukit dito. May napakagandang detalye talaga na inilagay nila dito. Makikita mo rin ang nakalitaw na kahoy at ang simetriya ng kahoy sa pirasong ito. Talagang kamangha-mangha iyon. Tingnan mo kung may natira pa. Kung ano-ano na lang ang laman ng kabinet. May Christmas tree din dito sa kwarto. Bakit kaya nandyan yan? Baka iniwan na itong lugar noong panahon ng Pasko. At isa ito sa mga Christmas tree na parang may snow na pulbos sa ibabaw. Isang larawan ng isa pang kastilyo. Ay, gusto ko itong corner piece na ito. Itong corner display table. Maraming oras ng paggawa ang ginugol para magawa rin ito. Ang ganda. Ang ganda mga kaibigan. At bawat kwarto, syempre, nakaharap sa looban. Ang ganda sigurong piraso nito. Nakaupo dito, nakatanaw sa labas. May iba pang mga piyesa ng chess mula sa chessboard na nakita natin doon. Sige, at ngayon mabibigla kayong lahat. Panahon na para sa susunod na bahagi ng kastilyo at ito na ulit ang magandang silid-kainan. At pangatlong silid-kainan na ito sa lugar na ito. Mukhang madalas silang nagpapalit ng silid-kainan. Baka isa sa almusal, isa sa hapunan, isa sa late na kain. Sino ang nakakaalam? Isa ito sa pinakamagagandang kwarto sa lugar na ito. At ipapakita ko sa iyo kung bakit ko ito sobrang gusto. Una sa lahat, nagsisimula ito sa kanto na ito. May kakaibang karakter talaga ito. Isang sofa na may isa pang mas maliit sa tabi nito at isang kalan sa kanto na talagang sunog na sa paglipas ng mga taon. Pero ang pinakapumukaw ng pansin ko sa kwartong ito ay ang larawang ito na nandito. Dalawang babae ang magkasamang nakaupo habang may batang lalaki na tumutugtog ng violin para sa kanila. At iyan ang eksaktong representasyon ng sulok na ito. Dito ginawa ang larawang ito. Kahanga-hanga itong makita.
dating mga nanirahan sa lugar na ito. Tinitingnan ko rin ang kalan at nagtataka ako kung bakit nasunog ito ng ganoon. Tingnan mo, may abo dito sa ibaba. May nagliyab ng apoy dito sa gitna at kumalat iyon papunta doon. Isang chimenea na palabas mula sa kastilyo. May maganda tayong orasan sa dingding na ito. Nandyan pa rin ang mukha ng orasan. Kailangan kong silipin lahat ng kabinet para makita kung may palatandaan tungkol sa mga dating nakatira rito. Magandang crown molding sa itaas ng pintuan na papunta sa kabilang kwarto. At dito naman, may collection tayo ng mga kabibe sa display table na ito. Malamang galing ito sa isang napakalaking tahong. Kawili-wili. Tingnan mo itong tansong plato. Wow! Napakalaking kabibe sa ibaba. Malamang ito ang kastilyo sa dapit hapon. Makikita mo ang paglubog ng araw sa likuran. Isang kamangha-manghang larawan ng lugar na ito. Nasa Italia tayo, kaya dapat lagi nating tingnan ang mga kisame sa ganitong mga lugar. Makikita mo na may libu-libong mga bituin na ipinapakita sa kisame ng silid na ito. Lahat ng palamuti sa paligid niyan. Narito ang hapagkainan sa harap natin na may 6 na upuan sa paligid ng mesa, gaya ng nakikita mo. Ipinapakita niyan kung gaano kalaki ang pamilyang ito. Kaya si Carlos, ang huling may-ari ng lugar na ito at ang pinuno ng pamilya, kasama ang kanyang asawang si Lily at ang kanilang mga anak, ay dito sila kumakain. Nakakita na ako ng kastilyo sa Italia na may napakalaking hapagkainan at mga 20 upuan. At sa kastilyong iyon ay mas marami pang tao ang nakatira. Doon nakatira ang lolo, pati na rin ang ilang kamag-anak at mga miyembro ng pamilya. Lahat sila ay dating nakatira doon. Pero parang dito, maliit lang na pamilya ang dating nakatira. Magandang salamin sa itaas, ilang mga ilaw, at makikita mo ulit na lahat ng ito ay idinagdag lang pagkatapos. Tumatakbo ang mga kable. Kahit saan sa buong kastilyo. Isang koleksyon ng mga bato. Parang konektado sila sa mga kabibe. Makikita mo sila sa buong lugar na ito. Isang magandang kabinet na may ilang likhang sining sa itaas nito. Isang anghel na nahulog mula sa langit at napadpad dito sa kabinet na ito. May ilan pang mga artipakto dito. Isang maliit na laser pointer. Ilang selyo mula sa lugar na ito, mga date stamp. At nakalak ito sa 19,900 at 69. Anong ginawa ko? May naramdaman akong sasahig. Ibalik natin ito ng maayos. Ilang baso na pagsisilbihan ng inumin para sa mga bisita ng lugar na ito. At dito naman, mayroon tayong isa pang koleksyon ng mga bato at kabibe. Wow! Nakakabighani talaga ang mga pirasong yan. Malamang, napakamahal din ang mga yan. Hindi ako gaanong marunong tungkol sa mga ganitong bagay, pero inaakala kong napakamahal ng mga ito. Ito ay isang pintuan na papunta sa looban, kaya pwede itong buksan at diretsyong makakapasok ka sa looban. Tingnan natin kung posible pa rin yan ngayon. Mukhang nakalak ito ngayon. Para hilahin ang lever na ito. Hindi na talaga ito gustong bumukas sa kasamaang palad. Tara, lumipat tayo sa kabila ng kwarto. Dito,
May isa pa tayong display cabinet na may batang manika sa ibabaw. Plastic pala ang manika. Akala ko porselana. Napakagandang display cabinet sa ilalim niyan. May larawan din ng isang lalaki dito. At may Italianong paglalarawan dyan mula noong 1965. May iba pang mga artipakto rin. Itong cabinet, ilang kalokohan at iba pang mga bagay. Isang magandang bukas na fireplace dito mismo sa tabi nito. Bumabalik ang engranding disenyo ng ubas sa bawat sulok ng lugar na ito. Kahanga-hanga. Banal na tubig mula sa Dordis. At isa pang orasan sa dingding dito sa gilid. At dito bumabalik ang disenyo ng paboreal. Kaya may kinalaman ang mga paboreal sa kastilyong ito. Siguro matagal na silang narito. Makikita mo sa itaas doon. Makikita rin natin ang disenyo ng paboreal sa mukha ng orasan. Inukit sa tanso. Wow! Ano ang hawak ng lalaking ito? Nasira na ang estatwang ito. Nakakalungkot, pero mukhang isa siyang manggagawa. May mga pala sa ibaba. Makikita rito ang mga babaeng nakabaluti. Mga mandirigma. Mga sundalo. Aminin ko, mukhang sexy talaga sila. Mukhang isang tokador ito na may salamin sa ibabaw. Magaganda ang mga disenyo sa tuktok. Ang sambahayang ito ay konektado rin sa digmaan. Makikita mo ito sa paligid. Nasangkot ito sa digmaan sa nakalipas na 1,000 taon mula nang maitayo at manatili ang lugar na ito. Makikita mo ang lalaking naka-uniforme ng sundalo na tila uniforme ng hukbong Italyano. Narito ang lumang larawan ng sundalo. Si Carlos na nakikipagkita sa ilang kapwa negosyante. Isang napakagandang disenyo ng cabinet, display table, paumanhin, nandito rin. At mukhang parang isang enclosure ito sa pader na may mga sanga ng kahoy sa loob. Parang isang uri ng art display. Na may sofa sa ibaba. Pwede kang mag-relax dito sa gabi at mag-enjoy. Isang huling silip sa buong kwarto na ito. At sa ngayon, isa ito sa pinakakamanghamanghang mga kwarto sa engranding kastilyong ito. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na bahagi ng kastilyong ito. Nasasabik akong ipakita sa iyo ito. Maligayang pagdating sa loob. Ang unang bagay na ipapatingin ko sa iyo ay ang kisame. Talagang hindi ko mapigilang tumingin sa mga kisame dito sa Italia. At ito rin ay may mga inisyal ng pamilya na nandoon. Ang mga ubas, ang musika, at lahat ng bagay na pinaninindigan ng pamilyang ito. Pati na rin ang isang sisne na nasa lawa. May magandang chandelier na nakasabit dito sa gitna ng kwarto. Nagbibigay ito ng karakter at pagmamahal. May larawan din ng dating nanirahan dito na naiwan. At may salamin sa itaas doon. Wow! Isang likhang sining na malamang ay ginawa ng isa sa mga nakatira dito. Mukhang gawa kamay ang likhang sining na ito. Ito naman ay diploma mula 1934. Nakasulat pa ito sa sariling wika ko, sabi ni Aldium kay Werden Dolsting.
Ang pangkalahatang pandaigdigang eksposisyon. Nakasulat doon para kay Monsieur la Commander Romano. Wow! Maganda. Sa sarili kong bansa, nakuha niya ang diplomang ito. Isang kahanga-hangang kalan sa tabi nito. Gusto ko ang puting tile sa gilid nito. Castelmonte. Ang chimenea ang lumalabas mula sa kastilyo. Kung sakaling makapag-explore ako ng kastilyo na kasing laki nito, oo, kailangan kong gumawa ng buong serye tungkol sa lugar na to. Dito mismo sa harap natin, meron kang isa pang ingranding salamin. Napakagandang pagkakaayos. Magandang gintong plating sa mga gilid. Narito na ang mga tubo ng paninigarilyo ni Ginoong Carlos. Wow! Pwede kang maglagay ng maraming tubo ng paninigarilyo dito nang nakatayo ng ganito. Mas marami talagang naninigarilyo noon sa panahon na yon. Sa palagay ko, ito ang mga panindahan ng apoy para sa tubo ng paninigarilyo. Isang espesyal na kasangkapan na para lang sa paninigarilyo. Bundok ang ipinapakita dito. At isang duyan na upuan sa harap nito. Gusto ko talaga itong Chase Lounge na meron tayo dito. Wow! Ang ganda ng piraso na ito. Kailangan kong humiga dito at subukan para sa inyo lahat. Kaya ito ay isang pahingahan lang, isang pahingang sopa, isang Chase Lounge talaga, kung saan pwedeng magpahinga, magbasa ng libro, at sila ay talagang napaka-komportableng upuan ito. At oo, naiisip kong mag-relax dito. Nagpapahinga lang mula sa maghapon, may magandang baso ng inumin sa tabi ko at dahan-dahang umiinom habang nangangarap ng malalaking bagay. Di ko pa napapakita sa iyo ang mga larawang ito sa ibabaw ng Chase Lounge. Itong magandang dalaga. At itong guhit dito sa gilid. Maganda rin ito. At meron pa tayong isa pa ng babaeng ito. At itong magandang tansong poste ng ilaw sa tabi nito. Lahat ng bagay sa isang kastilyo na tulad nito ay pinag-isipan. Ang mga kurtina, ang kisame, ang wallpaper, bawat detalye ay mahalaga. At dadalhin tayo niyan sa isa pang silid. At ito naman ay isang kwarto ng langit, gaya ng tawag ko rito. Ito ay solong kwarto, maaring para sa batang natutulog dito. At dati itong kurtina na nakalambitin sa ibabaw ng kama, na nagbibigay ng impresyon ng isang kama ng langit na parang pwede kang umangat. Gusto ko ang estilo ng kwarto na ito. Muli, napakagandang kisame. May mga bulaklak, ibon at lahat ng bagay ay nandoon. At malamang, ito ay kwarto ng isang babae. Mayroon tayong napakagandang tokador sa bahaging ito kung saan siya pwedeng mag-ayos tuwing umaga. Sa bawat sulok ng lugar na ito, may mga naiwan na plastik na prutas. Hindi ko alam kung bakit nandito silang lahat, pero may mga plastik na prutas sa lahat ng dako. Isa na naman ba itong pagpapakitang tao? Oo, ganun nga. Wow! Pareho ito ng estilo ng kabinet na meron tayo sa kabila ng kwarto. Isang marmol na ibabaw. May ilang mga bato dito. Nakita mo na ang mga bato sa buong lugar na ito. Italia ay noon pa man at hanggang ngayon ay relihiyoso. Nakikita natin ang mga relihiyosong simbolo tulad ng banal na tubig at mga larawan ni na Hesukristo at Maria sa buong kastilyo. Kahit sa itaas ng kama. Napakagandang kama sa harap natin, buo pa rin kahit maraming taon na ang lumipas. Parang gintong kahel ang takip ng kama. Talagang gusto ko ito. Sana naging bata ako. Sa isang bahay na ganito. Sa isang kastilyo na ganito. Siguradong napakasarap tumira dito at magkaroon ng lahat ng kaginhawaan na maaari mong pangarapin.
Isa pang napakagandang tokador na may mga ukit doon. May ilang bote ng pabango na naiwan. Magrefe aus de toilette mula sa Paris. Naamoy ko pa rin hanggang dito. Kahit saan may upholstered na upuan. Wow! At itong cabinet na ito ay talagang nakakabighani rin. Lana ng tupa. May alpombra tayo rito na gawa sa lana ng tupa. Francesco Rosa Espina, 1800. Nakasulat dito sa papel na ito. Sige, at nakikita ko na may isa pang pintuan dito sa likod. Tuloy-tuloy lang ang wallpaper na ito sa ibabaw ng pintuan. Pwede nating itong buksan, sana papaloob ito. At dito makikita ang banyo ng lugar na ito. At meron ding ilang palamuti, siguradong galing pa noong Pasko. Nakita na natin ang Christmas tree kanina. Ito ang larawan sa likod nito. Makukulay na puno sa isang lugar. Sige. Balahibo ng paboreal na naman sa sahig. At nauuwi na naman tayo sa banyo. Ito ang shower enclosure kung saan ang dating may-ari na nakatira dito ay pwedeng maligo diretso mula sa kanyang kwarto. At dito naman ang ayos ng palikuran na may inidoro at bide. At muli, isa pang vanity. Ilang vanity ba ang pwede mong ilagay sa isang kwarto? Tapos syempre, kung saan siya pwedeng magsipilyo at mag-ayos ng muka. Siguradong napakasarap ng pakiramdam. At dito, makakatanaw ka sa labas. Sa mga hardin ng kastilyong ito. Umuulan pa rin sa labas. Pwede ko talagang ipagpatuloy ang pagkuha ng video sa lugar na ito. Pwede ko talagang ipagpatuloy ang pagkuha ng video sa lugar na ito magpakailanman. Ang daming bagay na pwedeng tingnan. Ayokong tigilan ang pag-video nito. Gusto ko pang makita at maranasan lahat ng ito. Sa tingin ko dito na ako matutulog ngayong gabi at kukunan ko ulit ng video sa umaga. Ipapakita ko ulit sa inyo ang kisame, pero ngayon mas detalyado. Buti na lang. Hindi pa tayo tapos. May mga kwarto pa tayong kailangang tingnan, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras at pumasok na. Sobrang excited na akong ipakita sa inyo ang natitirang bahagi ng lugar na ito. At dito tayo napunta sa isa pang uri ng kainan o dining area. Maganda ang hapagkainan sa gitna, ngunit ang kisame ang tunay na kapansin-pansin sa pagpasok mo sa kwarto. Tingnan mo lang ang mga likhang sining na inilagay dito ng artist noong 1860. Malamang inabot siya ng ilang taon para matapos ito. At tingnan mo ito, parang may pattern taglamig dito sa harap natin. Panahon ng taglagas. Oh, ito ang mga panahon na ipinapakita sa kisame. Ito ang tag-init na meron kayo dito. At pagkatapos, syempre, meron din tayong tagsibol sa bahaging ito. Wow, ang ganda talaga niyan. At nakikita ko rin ang iba pang mga bagay sa kisame. Halimbawa, ang kastilyong ipinapakita dito. Ang sulok ng kwarto. Itong mga anghel na naguguhit ng isang kastilyo o palasyo. May isa pa tayong paglalarawan ng kastilyo. Sila rin ay umiikot kasabay ng panahon. Ito ang kastilyo sa bawat panahon. Wow! Mga anghel na tumutugtog ng tugtugin. At heto ang kastilyo at isa pang panahon. Talagang kamangha-mangha. Ang taong lumikha nito ay tunay na isang maestro ng sining. Tara, pasukin natin ang kwarto at tingnan kung ano pang madidiskubre natin dito. At meron din tayong mga waiver dito. Para siguro ito sa mga katulong, pampalamig sa mga nakatira sa kastilyong ito, gaya ni na Carlos at pamilya niya. Le Bonheur de ce monde. Oh, ito ay isang makatang Pranses. Sige. May malaking Ming vase ng China sa ibaba at isang troso ng kahoy.
Bakit kaya nandito ang troso ng kahoy? Wala akong ideya. Sa kasamaang palad, nadamay din ang lugar na ito noong digmaan. Makikita natin dito ang 3 sundalong Italyano, malamang noong ikalawang digmaang pandaigdig, at sila ay kakampi ng mga Nazi. Hindi ko sila huhusgahan, larawan lang ito, pero iyan ang katotohanan mga kaibigan. Nangyayari rin ang mga ganyang bagay sa mga kastilyong ito. Magandang kandila dito sa ibabaw ng fireplace. Wow! Meron tayong fireplace mismo. Isang kahanga-hangang likhang sining sa harap nito. Isang magandang manor din dito. At ang fireplace dito sa sulok ng kwarto. 3 patong lang ang fireplace na ito. At tulad nung isa, 5 beses na 5 patong ng mga chimney ang nakapatong sa isa't isa. Lahat sila ay nagtatapos sa iisang chimney. Isa pang diploma dito rin. Wow! Inbensyone. Imbensyon. Oh, invention yan sa Italia, pero hindi ako sigurado kung ano talaga ang buong nakasulat. Ito ay mula nung 1923 at ito ay mula kay Romano. Si Romano, baka nakatira rin siya dito. Wow! Marami pang mga likhang sining dito sa itaas. May litrato dito. Itong 2 bata kasama ang kanilang mga kabayo. Bakit nandito ang kordon na ito? Para sa akin, walang silbi yan. Ang galing! May cabinet din tayo dito. Larawan ng isang lalaki sa loob. Baka si Carlos mismo ito. May selyo pa ito sa ilalim na nagpapatunay na totoo ito. Isa pang larawan din. At ito naman. Napaka-interesante nitong makita. Kaya ito ay isa pang kainan o lugar na upuan para mag-inuman. Malamang. Ang malaking aklatan, malaking estante ng libro dito sa kanan din. Iba't ibang uri ng mga buhol pandagat ang nakadisplay dito. At syempre, maraming ensiklopedya. Aklat ng taon, 1,900, 63. 1,962 na diksyonaryo. Mga wika sa mundo. Grabe naman yon. Tapusin na natin ito. Tingnan natin kung ano ang meron tayo dito sa ibaba. Mas marami pang mga libro tungkol sa iba't ibang paksa. Kulturang Italyano. Gusto ko rin ang disenyo ng cabinet ng mga libro na ito. Hanay ng bundok ng Alpine. At sa huling pagkakataon, itong napakagandang kisame. Ipakikita ko ito. Ito. Wow. Talagang namangha ako sa mga panahon na nandoon. Ang ganda ng ideya na ilagay iyon sa kisame. At naniniwala ako na dito sa tabi ko, may isa pa tayong kwarto na ipapakita ko sa inyo. Isang teddy bear ng isa sa mga bata. Wow! Ilang mga polyeto. At ito ay isang larawan mula sa labas ng kastilyo. Tingnan mo yan. Tingnan nyo ito lahat. Sobrang kamangha-mangha ito. Ito ang bulwagan ng kainan ng kastilyo. Ang bulwagan na una nating pinasukan na puno ng mga kandila. Wow! Ito ang looban na nasa itaas niyan. Kamangha-manghang bagay yan na matagpuan. At dito naman, may double na kwarto na may maraming dokumentong nakalatag sa kama. Tingnan mo ito. May helmet ng digmaan. At ilang disenyo ng kastilyo gamit ang mga arko. At ang pagkakagawa ng lugar na ito. Isang kahon para sa tsokolate. Tingnan mo, sobrang maingat niya. Meron tayong upholstery na kahon at para lang ito sa mga mamahaling tsokolate.
At ito ay para kay Maria at para sa ika-25 ng Disyembre, 1914. Kaya malamang ito ay isang pamaskong regalo para sa isang tao noong panahong iyon. Grabe. May isip mo ba kung gaano karaming trabaho ang ginawa para gawin ang kahon na ito tapos pupunuin mo lang ng tsokolate? Mas marami pang disenyo ng kastilyo. Kung gusto mo, pwede mong gawing muli ang lugar gamit ang mga disenyong ito. At ang mga script at lahat ng bagay ay nasa ibabaw ng kwarto na ito. Di ako sure anong tawag dito, pero parte rin ito noong Pasko. Tinatawag namin itong kestal sa Dutch, pero hindi ako sigurado sa English na pangalan, sa English na pagbigkas. Kaya siguradong iniwan ang lugar na ito noong panahon ng Pasko. At napakalungkot na katotohanan yan. Triple, isang quadruple na nakapatong nakalan dito mismo sa harap ko. At dito nagtatapos ang kwarto na ito. Wow! Baka may makita pa akong ibang bagay dito. Tingnan ko lang ng kaunti pa. Ilan pang disenyo ng crown molding na inilagay dito sa kastilyo. Mga estatwa at lahat ng iba pa. Sige. Tingnan mo, may isa pang kwarto dito. Saan ito papunta? Ilang mga storage room sa dulo ng kastilyo. Mas marami pang dekorasyon ng Pasko. Mas marami pang pambalot ng regalo. At kung ano-anong bagay nandito, may Christmas star din doon. May isa pa tayong maliit na bahagi ng kastilyo na kailangang tingnan, itong side ng courtyard. May ilang kwarto dito. At syempre, pupunta tayo sa tore ng lugar na to. Tara na! At gaya ng nakikita mo, hindi ko pa ito na ipapakita ng buo. May konstruksyon na nangyayari dito. Gusto ko ring ipakita sa iyo ng kaunti pa ang courtyard na ito. Ang orasan dito ay malamang matagal na. Oras ng pag-alis. Matagal na itong nandito. At malamang galing ito sa isang kumpanya ng tren. May parol dito sa gitna ng courtyard at ipapakita ko pa sa iyo ng mas detalyado ang pasukan na yon. O may buong puno pa sila sa gilid na yon para isabit ang mga damit mo dito sa entrance hall. Ang saya makita. Sige. Buti na lang tumigil na ang ulan. Pero parang sayang din kasi gusto ko talaga yon. Pero oo, kailangan na nating lumabas mamaya. Kaya okay na rin na hindi na umuulan. Sige, may ilang mga kwarto dito. Ilang pangkalahatang storage area ng kastilyo. Siguro para sa mga manggagawa. May ilang alak dito sa itaas, ilang mga gamit, at iba pang mga bagay para sa storage. Makikita mo rin ang asukal at iba pang gamit dyan. Oh, at may malaking tumpok ng kahoy dito para sa lahat ng fireplace sa kastilyong ito. Kasi syempre, wala pang central heating noon bago mag-1800s o baka pati 1900s. Hindi ako sigurado. Pero kailangan nila ng maraming kahoy para mapagana mga fireplace dito. Wow! Tingnan mo ang fountain natin sa side na ito. Sa tingin ko, idinagdag lang nila yung gripo pagkatapos. Noong una, ulo lang talaga ito na lumalabas ang tubig. Tapos, itong gripo ay idinagdag lang kalaunan at gawa ito ng buo sa marmol. Wow! Ang ganda ng piraso na ito. Oh! At ngayon may mga palikuran na rin tayo dito. Sige. Pati ilang mga shampoo at iba pang gamit ay naiwan pa rin dito. At sa tingin ko, ang courtyard na ito at ang kastilyo noong huling bahagi ng ika-18 siglo at huling bahagi ng ika-19 na siglo ay ginamit bilang lugar para sa paggawa ng alak at pagpapakita ng kanilang mga produkto. Mga interesadong mamimili. Siguradong sigurado. Sige. At narito ang hagdang ito
na magdadala sa atin sa ibang palapag. May isa pa tayong bahagi dito. Ito yon. Oo, hindi pa natin nakikita ang kusina sa lugar na ito at malamang na nandito ang kusina. Dito nagtatrabaho ang mga katulong noon. Maraming kalat at basura gaya ng nakikita mo. Isang radyo at iba pang mga bagay. Sige, ano ang meron tayo dito? Isang accounting desk at ilang film roll din. Interesante yan lang. Wala namang nakaka-interest dyan. Anong klaseng kwarto meron tayo dito? Mukhang napaka-interesante nito. Sige, bumababa ito. Hanggang sa hagdanan, medyo kahina-hinala. Sobrang kahina-hinala o. At napunta tayo sa isang porch sa harap, sa isang porch kung saan pwede kang lumabas ng kastilyo. Baka ito ang lihim na labasan. Palabas ng lugar na to o may mga bariles pa dito. May mga bariles ng paggawa ng alak at ito ay papunta pa sa isa pang basement. Wow! Ang sistema ng lagusan sa ilalim ng kastilyong ito ay kamangha-mangha. Nakita na natin ang mismong basement at lahat ng paggawa ng alak at ngayon meron pa tayong basement na ito kung saan baka dito iniimbak ang pinakamahal na alak ng kastilyong ito. Wow! May ilang bote pa ng alak na naiwan dito na hindi pa nagagalaw at napakaraming gagamba sa mga pader dito. Buti na lang hindi ako takot sa gagamba pero literal na daan-daan sila. Hindi! Hindi pala ito mga gagamba. Diyos ko po, tumalon siya diretso sa akin. Di ko alam kung anong hayop ang mga ito. Sa tingin ko mga tumatalon na gagamba sila, nararamdaman ko. Sige, lalabas na ako sa basement kahit di ako takot sa gagamba. Pero aaminin ko, medyo natatakot pa rin ako. Nandito na ulit tayo sa kwarto ng mga katulong. Sa tingin ko, nasa kabila ang kusina. Tingnan natin, may mga ref akong nakikita. At iba pang gamit, ay hindi, laundry room lang pala ito. Oh, sa baba pala ang kusina. Pero tingnan muna natin ang kwartong ito. Nandito pa lahat ng labahin, pati na rin ang mga fridge magnet mula sa mga lugar na napuntahan ng mga taong ito. New York, Lake Powell, lahat sa Estados Unidos. Tapos napunta tayo dito sa kusina ng lugar. Isang karaniwang kusina lang tulad ng nakikita mo. At malamang dito, nagtatrabaho ang mga katulong at naghahanda ng pagkain para sa mga may-ari ng kastilyo. Wow! Nandito pa rin lahat, hindi nagalaw, parang noong araw na iniwan nila ito. At syempre, dahil nasa Italia tayo, merong oven para sa pizza dito sa kusina, hindi na ako magugulat kung ano paman. Nilampasan ko lang yung pinto sa kanan doon at maling desisyon yun kasi inakala ko na. Pero may basement din dito. Kaya pababa na naman tayo sa ikatlong basement sa lugar na ito. Oo, nakita ko lang itong maliit na bintana dito. At papunta na naman ito sa isa pang basement ng kastilyong ito. Interesante, napakaliit din dito. Oh, mas marami pang hagdang pababa. Parang labyrinth ito na paikot-ikot dito. At ayun na naman, lahat ng gagamba nasa mga pader. Nakakatakot talaga itong makita. Oh, may kama. May kama dito, kaya dapat mag-ingat ng kaunti. Grabe, tuloy-tuloy pala ito sa ilalim ng kastilyo. Saan kaya ako aabot? Saan kaya ako mapupunta? Isa na namang maliit na dungeon na puno ng ganitong gagamba. Grabe.
maaaring ito ang naging kulungan. Pwede ko ba itong buksan? Kung kaya ko, mukhang kalawangin na talaga ito. Sige. Hindi ko inakalang kaya ko. Hindi ko ito mabubuksan sa kasamaang palad. Pero grabe, anong pakikipagsapalaran ito? Diyos ko, may sistema ng lagusan sa ilalim ng kastilyo. Sobrang kamangha-mangha. Diyos ko, may putol na hayop, parang ardilya yata, dito sa sahig. Hindi ko na idedetalye pa. Ang baho talaga ng amoy. At may mas marami pang mga lagusan sa ilalim dito. Siyempre, titingnan natin ito. Kung maaari, siyempre. Matagal nang hindi nabubuksan ito. Grabe, ilaw ko. Medyo nakakatakot yon. Nahulog lang ang kamera ko, ilaw ko, tumalsik ang baterya. Wala na akong ilaw. Kailangan kong gumapang ng ganito kasi bukas, siyempre, ang basement. Subukan nating buksan. Matagal na itong hindi nabubuksan. Tapos, papasok tayo sa loob at titingnan natin kung anong meron doon. Siraulo ako sa paggawa ng mga ganitong bagay. Medyo baliw talaga ako, pero ito ang gusto kong gawin. Malamang dead end lang ito. Hindi naman. Hindi naman. May isa pang sistema ng lagusan sa ilalim ng kastilyo. Para lang talaga ito sa tubo sa kasamaang palad. Pwede naman itong magamit sa iba kaya hindi ko pinalampas ang chance. Tara, balik na tayo. Grabe ang adventure na to mga kaibigan. Ang daming hayop dito sa loob. Balik na tayo palabas ng basement na ito kasi pakiramdam ko kaya kong magtagal dito ng ilang araw nang hindi nakakahanap ng pasukan o aksidente pa. Sige. Medyo pagod na ako sa ginagawa natin pero tara, magpatuloy pa tayo. Nagsimula na namang umulan. Oras nang umakyat sa itaas ng lugar na ito. At yan ang magdadala sa atin sa mga hagdang ito dito. Kaliwa muna tayo. Wow! Ito ay isang napakalaking attic na umaabot ng higit 10 metro sa harap ko. Hindi ka pani-paniwala. Parang isang lugar ng imbakan para sa paggawa ng alak siguro. At iba pang mga gamit na ginagamit sa buong kastilyo. May nakikita akong pintuan doon. Na muli ay patungo sa isang uri ng imbakan. Grabe, tingnan mo itong kwarto na may kisame. Ang galing talaga. Mukha itong isang kapilya. Wow! May ilang mga polyeto pa nga rito. Sabi rito, 914 na lang. Ilan na lang ang natitirang mga kwarto rito. Sige. Tingnan natin anong nasa dulo nito. Interesante. Meron tayong makinang panggiling trigo dito. Sige. Oh, at may ilang kahon, mga crate para sa katas, para sa alak. Kita mo, may ilang bote ng alak dito. Lahat ng bote ng alak ay nabuksan na. At ang huling kwarto ng attic na ito ay ito. May isa pang paikot na hagdan dito mismo sa harap ko. At iyon ang magdadala sa atin, pataas sa tore ng kastilyo. Mahaba-habang lakad ito dahil mataas talaga ang tore na ito. Sige.
Akyat lang tayo ng akyat hanggang sa hindi na tayo makakaakyat pa. May maliit na pintuan dito. Itulak natin yan para bumukas. Tuloy pa tayo. Diyos ko. Sa tingin ko, kailangan kong bumilis dito. Sige, lahat kayo. Nakarating kami sa tuktok ng kastilyo. Sa loob ng tore. Sa kasamaang palad, umuulan kaya di kasing ganda ang tanawin. Pero ipapakita ko sa iyo ang obra maestrang ito. Wow! Sa tingin ko, maganda pa rin talaga ito. Kita mo ang buong lambak mula rito. Ay, ang ganda nito. Paupuin mo muna ako at sasabihin ko sa iyo na sobrang saya ko. Pero medyo pagod din ako. Malaki ang kastilyong ito at alam kong mahaba ang video. Pero sulit naman talaga. May mahahalagang detalye ang bawat kwarto at nagustuhan ko ang karanasang ito. Salamat sa inyong panunood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, magkomento sa ibaba at mag-subscribe kung bago ka dito. Nag-a-upload kami ng mga video linggo-linggo tungkol sa mga ganitong lugar. Pero bukod dyan, ay may isa pa pala. May link sa description para sa Patreon kung saan pwede ninyong suportahan ang channel at tulungan kami sa pamamagitan ng maliit na donasyon para maging posible ang mga ganitong pag-explore. Salamat! Kita-kits ulit sa susunod na linggo sa bagong episode. Paalam, mahal ko kayo.